Warning, ang mga footage na mapapanood mo ngayon ay talagang naglalaman ng nakapangingilabot ng mga videong totoo. Well, kung matapang ka at kaya mong intayin ng ganitong mga video, ay tara! Ang security guard nito na nakatoka sa may CCTV ay may mapapansing kakaiba. Nakita mo ba? Isang shadowy figure ang biglang dumaan na nakuna ng CCTV camera. Umani ito ng iba't ibang spekulasyon sa isa raw itong bugs in the lens, glitch in the camera. Pero wala sa mga ito ang talagang nagbigay ng definite answer. So ikaw Kamulti, ano sa tingin mo ang shadowy figure na nakunan ng camera? Ang lalaking ito na minamaneho ang traktor ay may makukunang kakaiba. Ayon sa footage ay nakunan nito habang bilog ang buwan. Yung manong lalaki ang minamaneho ang traktor at nagpa siyang kunan ng full moon para sa anak nito. Nang sa hindi inaasahan ay may mangyayari at makukunan itong talagang nakapagtataka. No. No, 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 no. Nothing there. Nakita nito sa kamera ang isang taong nakatayo, pero nang madali siyang lumabas upang tingnan ito ay walang sino man sa labas. No. So ano sa tingin mo ang imaheng nakuna niya habang full moon? May idea ka ba? Multo kaya ito? O ibang entity? Ang lalaking ito ay nag-celebrate ng birthday party nito nang sa hindi inaasahan ay may dadalawang hindi naanyayahan. Ayon sa footage ay sinurpresa siya ng asawa niya and out of nowhere ay meron ngang makukunan ng camera na hindi nila inaakala. Panurin mong maigi. It was the other day, and my wife surprised me with some sorbet, and my son blows out my candles. After relighting the candles, I looked at the footage and saw something. Napakabilis lamang ng mga pangyayari pero kung hindi mo napansin ay panurin mong maigi. Hindi man ito mapapansin sa unang tingin pero kung i-slow mo ang footage ay makikitang may nakatayong shadow figure sa likuran nila. Ayon sa lalaki ay labis siyang nagtaka dahil masyado itong malapit sa kanila at malabong maging shadow niya ito mismo. Paulit-ulit niya itong pinanood at shinare pa upang makakuha ng kasagutan. Napagtanto ng lalaking meron nga talagang tao na nakatayo sa likuran nila. So ano sa palagay mo ang shadowy figure na nakatayo sa likuran nila Kamulti? May idea ka ba? Ito ay mula naman sa urban explorer na si Urbex Hill. Siya ay nagpunta sa isang Masonic temple na makikita sa Cleveland, Ohio. Di umano ang temple na ito ay pinamumugaran ng mayayaman at kilalang tao. Di umano ang Masonic temple ay pinamumugaran din ng mga
iba't ibang ritual na isinasagawa mismo sa loob nito. Kaya naman si Urbex Hile nagpunta sa lugar upang tingnan kung may makukunan ba siyang kakaiba. Well, panoorin mo maigi. The fuck? Something touched me. I swear to God. I swear to God. I feel like something just touched my back. I don't know if it was my book bag flopped on my back or what. That scared the fuck out of me. I swear to God. And there's no water drips. Yo, that scared the shit out of me. Okay. Let me calm down. Habang patuloy na sinusuyod ni Chris ang loob ng Masonic Temple, ay ramdam niyang may humahawak sa likuran niya. Takot man ay nagpatuloy pa rin si Chris sa paglilipot at nang nasa bawat sulok na nga siya ay hindi niya mapigil ang kilabutan. Pero mas nakakapangilabot ang mararanasan nito habang pababa ito sa ilalim na palapag ng Masonic Temple. Shit. Fucking door just closed. What fucking gun? What the fuck? Hell no. Nakita mo ba? Bago tuluyan nagsara ang pintuan, ay isang nakakatakot na imahe ang sumilid mula sa likod ng pintuan. Nang pasukin ito ni Chris ay walang makikitang ano o sino man ang nasa loob ng silid. So sino o ano ang nakunan niya? Bago pa man tuluyang lumabas si Chris ay muli siyang napaisip na balikan ang pintuan at tignan ito sa ikalawang pagkakataon. Ang mga susunod na mangyayari ay talagang creepy. Do not remember closing this door. Hold up. Shit, when I left this, did I close this door? Fuck, I cannot remember. See, this is getting creepy, man. For real. I can't even open the door. What the hell? Hello? This is really weird. It's closed again. Maybe it is the wind. Close it again. Narinig mo ba? Nang papasok si Chris ay nagsalita muna siya ng hello at may sumagot naman sa kanyang yes. Hello? 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 So ano kaya ang imaheng nakunan ni Chris? Bunga kaya ito ng mga ritual na sinasagawa sa lugar? Isa kaya itong demonyong nanirahan na sa abandoned Masonic Temple? O ang lahat ng ito ay pawang gawa-gawa lamang? Ikaw na ang umusga. Sa susunod na video makikita ang magkaibigang nagtatrabaho sa hotel habang nilalaro ang elevator na pababa ng second floor.
Nagpapaunahang tumakbo ang dalawa kung sino ang mauunang bumaba sa second floor. Pero habang tumatakbo sila ay may makukunan ng kamera na nasa loob ng elevator na hindi nila may paliliwanag. Ito ang footage. Nagulat ka rin ba sa biglaang pagpasok ng babae sa elevator? Nakakagulat man ay mas nakakakilabot ang nangyari bago pa man makapasok ang babae sa elevator. Makikitang nagbubukas sara ang elevator habang nasa parehong palapag ng gusali. Ang mas nakapagtataka pa ay ang faint voice na maririnig sa loob nito. Tila ba may nagsalita sa loob ng elevator ng labis itong pinagtaka ng dalawang magkaibigan. Pero isa lamang ito sa mga insidenteng nangyayari sa loob ng hotel dahil sa parehong hotel na ito mismo na meron ding kakaiba pang mangyayari. Panurin mo maigi. We're getting crazy calls from this room that is unoccupied in the second floor. And this is like the third time it's happened. And I'm bringing y'all along with me, so okay. Okay. There's the phone. No one's calling. No one's here. Everything's chilling. Yep, okay. No one here, no phone calls. I'm out. This is weird. Ang partikular na kwarto ay talagang nakakatakot sa kadahilanang may tumatawag sa phone ng hotel na galing mismo sa loob nito. Wala namang nakunang kakaibang lalaking pumasok rito sa mga oras na yon. Pero makalipas lamang ang ilang linggo ay may makukunan naman ang mga katrabaho nito. Di umano ay habang siniset up nila ang bagong furniture sa kwarto ay may marirecord sila. Ayon pa rito ay walang taong naka-check-in sa second floor sa mga oras na yon. Tanging sila lamang ang nasa loob. Panurin mong maigi ang nakunan nila. I felt bad. How do you up the stairs? I don't know, but I mean, I felt bad, but also. No, don't feel bad. It's just terrible. Can you hold it? I'm gonna clean it real quick. Yeah. You know what I mean? Like, I don't know. Yeah. Anyways, so my sister, she graduated in 2 days, and I asked for the whole weekend off because. Corner? Okay. Or in that corner. I don't know. I mean, like, I know it's super dark right now, but I feel like personally it would look better in this area. There's just too much backlight. There's like not enough good. I don't know. That's true, but I mean, you can see if someone's trying to like break into your room. You know what I mean? Okay. All right. Weirdo. Nakita mo ba? Isang dark silhouette figure ang makikitang nakatayo sa refleksyon ng salamin na pinagmamasdan ang dalawang babaeng nagtatrabaho sa loob. Ang nakapagtataka pa ay nang maigawi ang kamera sa lugar na kinatatayuan ng black figure
ay wala na ito. Tulad ng unang naranasan nila ay labis na natakot ang dalawang babae. Wala silang ka-idea sa kung sino ito. Mula sa faint voice ng elevator at bububukas sara nito, patuloy na phone call na nare-receive nila sa loob ng kwarto. At ang black figure na nakita nila ang nagbigay sa kanila ng palaisipan na may hindi tama sa second floor. Ramdam nilang may iba na nananahanan rito. Ikaw, mag-check-in ka pa ba? Ang video ito ay mula sa isang TikToker na nagmamayari ng isang hardware sa Mexico. Nagumpisa ang video sa pagpapakita nito ng kanyang hardware nang sa hindi inaasahan ay may mangyayaring kakaiba. Bueno, según. ¿Qué chingo sería, güey? Güey, vete a la verga. Vete a la verga. Naniniwala siyang haunted ang hardware store nito. ¿Qué hay? ¿No? ¿No crees? Ay, güey, no, mames. Ah, la verga, yo no me voy a asustar. No me voy a asustar y no me voy a asustar y ya. Chingue su. Puta madre, ¿tú qué chingo? Ay, güey, ¿qué chingo lo que quieres, cabrón? Perra madre. ¿No dejas de estar tranquilo un puto día? ¿Eh? Vete a la verga. ¡Ah! Puta madre, me tiene hasta la verga. ¡Ah! Patuloy pa rin niyang kinukunan ng mga kababalagang nangyayari sa kanyang store upang ipakita sa TikTok at magkaroon ng kasagutan. No sé qué chingo está pasando, pero no sé ni qué pedo, güey. Maír esa cose hasta Yo que no sé ni reviváis qué el chingados video. hacer. ¿Qué hacer? Si mandes ahora sí al padre o... Habang nag-iimbestiga siya, ito ang makikita niya. ¿Qué hacemos? ¿Mm? Oye, ¿qué? ¿Vas a barrer o qué chingados, fantasma? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, cabrón? Dime. Vete a la verga. Vete a la verga. Bahagyang gumalaw ang walis, pero umpisa pa lamang ito. ¿Qué mandas o qué? Vete a la verga. No, vete a la verga. Ya chinga tu madre, puto fantasma de mierda. Vete a la verga, güey. Sa kabila ng mga kababalagang nakukunan niya sa loob ng store ay hindi pa rin niya malaman kung ano o sino ang may mga kagagawa nito. Multo nga kaya ito? Well, hindi pa natin yan alam dahil ito pa ang sumunod na mga nangyari. Vato, quién sabe qué chingo. Vete a la verga, güey. No, vámonos al chorizo. Vámonos a la verga. So totoo kayang merong paranormal activity nagaganap sa hardware nito? O ang lahat ng mga nakunan niya ay pawang gawa-gawa lamang? Magbagayon pa man ay nasa inyo ang muling pasya kung totoo ba ito. No sé. La puerta ¿Qué del está refri pasando? se A abre. ver qué mandas o qué. Vete a la verga. No, vete a la verga. Ya chingas tu madre, puto fantasma de mierda. Vete a la verga, güey. Ang video namang ito ay mula sa isang lalaking mag-isa sa bahay nang biglang may maispatan ito. Nangyari ito habang nasa living room at nag-scroll siya ng cellphone. Ramdam niyang may nakatingin sa kanya. Pinilit niya itong baliwalain pero sa gulat nito nang makita na nga niya ang figurang nakatayo sa bintana. Agad niya itong nirecord upang ipakita sa pagbabaka sakaling baka walang maniwala sa kanya. Well, panurin mong maigi. Okay, look, I'm really tripping out now. Something was looking at me through the window, and I heard I'm freaking the fuck out. I am fucking tripping. There's something in this house with me.
There's something in here. I'm telling you. No. 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 Tila ba na paranoid na ang lalaki dahil sa mga nararamdaman niya. Pero sa kabila nito ay napatunayan niyang hindi lang siya basta paranoid dahil biglang nagsigalawan ang mga kutsilyo at bagay sa loob ng kitchen room. No. 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 Dito ay napatunayan niya sa mga viewers na hindi lang siya basta paranoid lang at totoo ang lahat ng mga nararamdaman niya. Ang lalaking ito na si Dustin Lee ay nag-post sa TikTok account nito. Nagkukwento ito patungkol sa mga strange things na nararanasan niya habang nagtatrabaho sa isang Appalachian Mountain Hotel. Tutukan mong maigi ang marirecord niya habang naglalakad siya sa hallway ng gusali. No, because I'm freaking the out, guys. So I just Snapchatted, my friend, right? And I, like, walked through, and now the alarm's going off. So I was walking through here, and whenever you get right here, you can see something behind me. And I watched it, did like a playback. Biglang nag-alarm ng kusa ang alarm sa loob ng kitchen. Agad niya itong pinuntahan upang patayin. At dito na nga tinuro ni Dustin ang isang partikular na lugar kung saan nakikita niyang may nakatitig sa kanya. Umpisa pa lamang ito dahil marami pa siyang i-share na video. I don't know. I feel like I need to go to the doctor, but I'm constantly just nauseous, and I don't really know why. I have tried to take medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem like it really does. Nakita mo ba? Isang nakakatakot na figura na may nakakatakot na itsura ang nakatayo sa gilid ni Dustin na hindi naman niya napansin. Pero may maririnig ka pang kakaibang boses. Medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem like it really does anything. And then whenever Sa ikalawang video ay naglalakad si Dustin sa kabilang parte ng hotel at dito muling makikita ang imaheng nakunan niya. Takot man ay patuloy pa rin si Dustin sa paglalakad pero kung pagmamasdan mo ang maigi ay makikita nga ang figura sa isang salamin. Panurin mo ang maigi. So sino kaya ang nakapangingilabot na figura ang pinaglalaroan si Dustin? May bala kaya itong masama kay Dustin? Gusto niya kaya itong saktan? O sadyang nagpaparamdam lamang ito sa kanya? Ano sa palagay mo, kamuti? Kenapa tak tidur lagi?
Tulad ng kaninang video ay nagse-celebrate din ng birthday ang lalaking ito. Happy birthday, dear Ben! Tulad ng mga birthday cake, merong ang candle na nakalagay rito. Pero may kakaibang mangyayari sa particular na video nito. Habang kumakanta sila ng happy birthday, ay biglang ito ang mangyayari. Happy birthday, dear Ben! Happy birthday to you! What? You got it right! Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Ben! Happy birthday to you! Nagtaka ang lalaki nang biglang namatay ang candle. Hindi niya ito hinipan at maging sino man sa loob ng mga kasama niya. Ayon pa rito ay kung walang isa sa kanila ang hinipan ng candle ay sino. Mas naging strange pa ang video kung panunuran ito sa kabilang anggulo na na-record din ng isa sa kanila. Makikita ang candle na tila ba hinipan ng hindi makitang nilalang sa harap nito mismo. Magpagayon pa man ay makikita ang si Ben lamang ang nasa harap na hindi naman ito hinipan bago pa man ito mamatay. So isa kaya itong kapapalagan? Ano sa palagay mo, Kamulti? May teorya ka ba sa kung paano namatay ang candle? Maraming nagsasabing ang hospital ay talagang pinamumugaran ng mga multo at espiritong hindi matahimik. Kaya naman karamihan sa mga hospital ay talagang kinatatakutan dahil sa mga creepy activity, paranormal encounters na nagaganap sa loob nito. Gaya na lamang ng video ito na nakunan sa isang hospital somewhere in Mexico. Pagmasdan mo maigi. May mga nagsasabing ang itim na imahe maaaring bug on the lens lamang o glitch in the camera. Pero ang susunod na footage na mismong karanasan ng doktor na nakatawag sa night shift ay talagang magbibigay kilabot sa iyo. Nagsigilawan ng mga gamit pero may makunan pa siyang mas maraming kababalaghan. Ang mga paranormal activity na nakunan niya ay talagang nagbigay ng takot sa mga viewers sa kung ano nga ba talagang nangyayari sa loob ng hospital na ito. So ikaw, Kamulti, gugustuhin mo pa bang manatili sa loob ng hospital? Well, mas magandang healthy living na lang. Maruti kabilesinin başı mısın?
Ang paranormal investigator na si Tomo at Hiro mula sa Japanese YouTube channel na Omagatoki Film ay kinontak ng isa sa mga viewers nila na si Takuchi dahil sa mga kababalaghang nararanasan nito sa kanyang studio type apartment somewhere in Japan. Di umano ay kinuha ni Takuchi ang apartment dahil sa murang upa nito, pero hindi niya alam na isa palang malagim na pangyayari ang naganap sa apartment. Di umano ay nagpakamatay ang unang nangupahan rito. Dahil sa mura lamang ito ay agad itong pinatos ni Takuchi, pero sa paglipas ng mga araw ay nagumpisang makarinig ng mga yapak, boses at ang nakapangingilabot pa ay bangungot kung saan nakikita nito ang nakakatakot at nakapangingilabot na mukhang tumatawa sa harapan niya. Dahil sa mga sinabi ni Takuchi ay nag-set up ng 2 static camera si Tomo at Hiro upang i-monitor ang loob ng studio type apartment ni Takuchi. Buwan ang lumipas nang i-review nila ang footage at dito magugulat sila sa na-record ng camera. Makikita sa video si Takuchi na tila ba nakakaranas ng matinding bangungot. Tila ba sinasakal nito ng kusang liig bago tuluyang nagising sa pagkakatulog na takot habang nililingon ang paligid niya. Pero nakita mo ba? Isang translucent figure ang nasa pintuan habang binabangungot si Takuchi na tila ba nakatingin pa sa kanya habang nahihirapan. Nang magising na nga si Takuchi ay biglang naglaho ang aparisyon. Pero kasabay nito ay nakuna naman sa ikalawang kamera ang mas nakapangingilabot na imahe. Well, pagmasdan mong maigi upang mapansin mo. Isang distorted figure ng lalaki ang biglang lumitaw sa harap ng camera lens. Naniniwalang Omagatoki na maaaring ito ang namatay na naunang nangupahan sa apartment. Pero ikaw Kamulti, ito nga kaya talaga ito? O ibang nilalang na? Ikaw na ang humusga. Ang mga Turkish paranormal investigator na ito ay nagpunta sa isang haunted forest na di umano ay pinamumugaran ng iba't ibang espiritu at mga nilalang. Ayon sa mga lokal ay maraming demonic ritual ang isinasagawa rito, kaya upang malaman kung totoo nga ba talagang may mga multo at nilalang sa lugar ay nagpunta ang dalawa upang imbestigahan ang mga creepy sightings na nauugnay rito. Pardon ben aklım oraya gitti. Evet. Maruti. Maruti kabilesi. Böyle olsun duymadım ben. Abi demek ki Habang nilalakad nila ang madilim na kakauyan ay ramdam nila ang negative energy sa paligid. Maruti. Maruti. Evet. Maruti. Arabisk mi bu? Maruti. Nakakarinig sila ng mga strange sounds at nararamdaman nilang tila ba may nakatitig sa kanila. Davet yapabiliriz. Değil mi? Ne abi? Kuş sesi mi geliyor? Öyle mi? Abi dur bak. Set sesine bak. Çıt yok bak. Sa pagkakataong ito ay may makukuha na sila ang talagang kakaiba. Allahu Ekber. Araplarımda da şunun haber. Of. Şuna
Bir şey alıyor. Abi az yaklaşalım. Isang itim na nilalang ang nakatitig sa kanila na may umiilaw na mga mata. Mezopotamya'yı biliyor musun? Bilir abi, bilmez mi ya? Bir de şeyi soruşturdum abi. Oo abi. Sa kasamang palad ay short clip lamang ito at wala tayong ideya sa mga sumunod pang nangyari. So ano sa tingin mo, Kamulti? Ito kaya ang mga nagsasagawa ng ritual sa lugar o mahiba kang espekulasyon? Maruti kabilesinin başı mısın? Allah Ekber. Hikmet abi. Isang gabi ang babaeng ito ay nakaranas ng kakaiba at kakatuwang bagay. Habang binabantayan nito ang aso ng kaibigan ay hindi niya namamalayang nakatulog na pala siya. Pero around 5:30 AM ay nagising siya sa pagkakatulog dahil sa mga boses na naririnig nito. Dito ay nakalitik niya siya ng mga paggalaw sa back bedroom. Kaya naman kinuha niya agad ang phone upang may record ang mga pangyayari. Panoorin mo maigi. Mga nakakakilabot na growling noises na nagmumula sa bedroom pero wala namang tao o anuman sa paligid. Di umano ay lumipat din siya sa tirahan ng boyfriend nito at sa lugar na ito, namatay ang tito na kinakasama niya. Nakakaranas din siya ng kababalaghan sa bahay na ito. Mga shadowy figure, paggalaw ng mga gamit ng kusa at disembodied voices. Sa episode na ito ay muling nagtatatahol ang binabantayan nitong aso sa hallway nang walang makitang dahilan. Nang magkalakas siya ng loob, agad niya itong pinuntahan at dito ay magugulat siya sa matutuklasan niya. Okay, y'all, check this out. I was going about to cook and I found this hand, or whatever you call this, on my icebox. Now look at my left hand compared to this thing right here. Look at that. It's not me. I don't have any kids. Just a dog, as you can see right here. Just a dog, and that's surely not his. So what the hell is this? And it's got one, two, three, four. 4 fingers. And look how small. What the hell is that? So ano sa palagay mo ang mga bakat ng kamay na nakalagay sa glass window? May ideya ka ba, Kamulti? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Si Mandy ay nakatira sa isang secluded area kasama ang dalawa nitong anak. Sa hindi nito may paliwanag ay nakakarinig siya ng unexplained sound and voices sa bakuran nito. Dito ay naglagay siya ng mga trail camera sa palibot ng bakuran niya upang makita kung ano ang mga nangyayari sa labas. Isang gabi bago mag 10 PM may na-detect ang camera. Nag-send agad ito ng alert kay Mandy at ito na nga ang nakunan ng trail camera niya.
Walang makikita sa camera pero naririnig naman ang isang nakapangingilabot na boses. Isang gabi ay wala sila sa bahay nang muli ay makareceive na naman siya ng kakaibang detection mula sa camera. Maririnig ang mga kaluskos sa pintuan at ang mga salitang, "Let me in" o "Papasukin mo ako." Naging mas nakakakilabot ang pangyayari nang sa mismong kwarto ng anak nitong lalaki maririnig ang boses. I gotta change it. It's all wet. Maybe I have to. It's all wet. I'm sorry, but you could just sort of man. Some of the things. Yes. I know. I'm not listening to think about it. I know. I tried giving you the bubbers. You wouldn't take the bubbers. Now you have nothing for bubbers. No bubbers for what now? No bubbers for you now. I'm not giving you bubbers now. Oh. I'm just getting another bottle. Nang papalis na nga siya sa loob ng silid, ay maririnig ang mga salitang, "I see you, you're mine now," o "Nakikita kita, at akin ka na ngayon." Tila ba gustong kunin ng entity o anumang nilalang ang anak nito. Isang gabi ay muli, ito na naman na nakunan ng kamera na nakatitig sa kwarto niya mula sa bintana. Makikita ang unti-unting nagbubukas ang bintana at kung pagmamasdang maigi ay isang nakakatakot na maputlang mukha ang sumisilip mula sa labas ng bintana nila kung saan natutulog ang anak nitong lalaki. Di umano ay nasa second floor pa ito ng bahay kaya talagang mahihirapan ang taong umakyat rito. Nakatutok din ang kamera sa palibot kaya madaling makukunan kung ano o sino ang nasa bubungan. Dito ay labis na nangamba si Mandy sa kaligtasan ng anak dahil hindi niya sigurado sa kung ano o sino ba talaga ang nakikita niya. Makalipas pa ang ilang mga gabi ay may nakapture na naman ng camera sa labas. Tila ba someone or something na naman ang makikita sa itaas na bubong ng bahay. Dito ay talagang nangamba na nga si Mandy. Pero kahit natakot ay pinili pa rin itong magpasya at tumawag na nga ng pulis para imbestigahan ang palibot ng property nito. Caller has been informed that you will likely be making an entry in the back door that you saw open. Where's your basement entry?
Mahigit na 9 minutong naghanap ang mga pulis sa loob ng bahay ni Mandy at hindi na ito naghanap pa sa labas. Dito makikita rin ang unti-unting pag-alis ng mga pulis. Labis na nainis si Mandy dahil hindi man lang hinanap ng mga pulis ang nilalang sa labas ng bahay nito na tila ba ayaw maniwala sa kanya. Dito na nga nagpasya si Mandy na walang puwang na humingi pa ng tulong sa mga pulis. Kaya labis talaga siya nangangamba sa kung ano o sino ang nilalang na tila pa gustong kunin ang anak nito. Magpahanggang ngayon na nanatili na lamang itong misteryo. Pero ikaw, Kamulti, ano sa palagay mo ang nilalang na makikitang gumagambala sa kanila? Si Diego ay sikat at popular sa TikTok dahil sa mga nakakakilabot na video nito na nagpapakita ng batang gumagambala sa kanya. Lagi niya itong nakukunan pero sa tuwing lalapitan niya ay bigla itong naglalaho. Dahil sa mga footage na ito ay milyon-milyon ang mga viewers nito sa TikTok at may kanya-kanya ring opinyon sa mga nangyayari at kung ano nga ba talaga ito. Pero magpahanggang ngayon ay misteryo pa rin ang batang tila ba pinaglalaruan siya. Ngayon ay muli mo na namang matutunghayan ang isa na namang encounter ni Diego na magbibigay ka ba sa'yo. Watch closely. Están golpeando el mueble. Isang mata ang makikitang nakasilip kay Diego mula sa butas. Pero ang napagtataka ay nasa likod ito ng TV stand na nasa gilid ng pader. Kaya naman napaka-imposibleng may magkasyang bata sa likod nito. So sino at paano ito nagkasya sa likod? Makalipas pa ang ilang araw at gabi ay muli na naman siyang dinalaw ng batang tila ba tuwang-tuwa sa pakikipaglaro nito sa kanya. Hay un niño golpeando la puerta. Dios mío. Muli na namang nagpakita ang batang gumagambala sa kanya sa labas ng pintuan. Naglakas ng loob si Diegong buksan ito pero bigla na lang itong nawala na parang bula. So sino kaya o ano ang batang ito na gumagambala sa kanya, mga Kamulti? May ideya ka ba? Totoo nga ba talaga ito? O sadyang magaling na pagkakagawa lamang ito ni Diego? Magpagayon pa man ay nasa iyo pa rin ang uling pasya kung totoo ba ito o gawa-gawa lamang. Ang paranormal investigator na si Tomo at Hiro mula sa Japanese YouTube channel na Omagatoki Film ay kinontak ng isa sa mga viewers nila na si Takuchi dahil sa mga kababalaghang nararanasan nito sa kanyang studio type apartment somewhere in Japan. Di umano ay kinuha ni Takuchi ang apartment dahil sa murang upa nito pero hindi niya alam na isa palang malagim na pangyayari ang naganap sa apartment. Di umano ay nagpakamatay ang unang nangupahan rito. Dahil sa mura lamang ito ay agad itong pinataos ni Takuchi pero sa paglipas ng mga araw ay nagumpisang makarinig ng mga yapak, boses at nakapangingilabot pa ay bangungot kung saan nakikita nito ang nakakatakot at nakapangingilabot na mukhang tumatawa sa harapan niya. Dahil sa mga sinabi ni Takuchi ay nag-set up ng 2 static camera si Tomo at Hiro upang i-monitor ang loob ng studio type apartment ni Takuchi. Buwan ang lumipas nang i-review nila ang footage at dito magugulat sila sa na-record ng camera.
Makikita sa video si Takuchi na tila ba nakakaranas ng matinding bangungot. Tila ba sinasakal nito ng kusang liig bago tuluyang nagising sa pagkakatulog na takot habang nililingon ang paligid niya. Pero nakita mo ba? Isang translucent figure ang nasa pintuan habang binabangungot si Takuchi na tila ba nakatingin pa sa kanya habang nahihirapan. Nang magising na nga si Takuchi, biglang naglaho ang aparisyon. Pero kasabay nito ay nakuna naman sa ikalawang kamera ang mas nakapangingilabot na imahe. Well, pagmasdan mong maigi upang mapansin mo. Isang distorted figure ng lalaki ang biglang lumitaw sa harap ng camera lens. Naniniwalang umagatong idiom na maaaring ito ang namatay na naunang nangupahan sa apartment. Pero ikaw, Kamulti, ito nga kaya talaga ito? O ibang nilalang na? Ikaw na ang humusga. Ang mga Turkish paranormal investigator na ito ay nagpunta sa isang haunted forest na di umano ay pinamumugaran ng iba't ibang espiritu at mga nilalang. Ayon sa mga lokal ay maraming demonic ritual ang isinasagawa rito, kaya upang malaman kung totoo nga ba talagang may mga multo at nilalang sa lugar ay nagpunta ang dalawa upang imbestigahan ang mga creepy sightings na nauugnay rito. Pardon, ben aklım ortada doğuya gitti. Evet. Maruti. Maruti kabilesi. Kral olsun duymadım ben. Abi demek ki Habang nilalakad nila ang madilim na kakauyan ay ramdam nila ang negative energy sa paligid. Maruti. Maruti. Evet. Maruti. Bu Arabis mi bu? Maruti. Nakakarinig sila ng mga strange sounds at nararamdaman nilang tila ba may nakatitig sa kanila. Daveti yapabiliriz. Değil mi? Ne abi? Kuş sesi mi geliyor? Öyle mi var? Abi dur bak. Set sesine bak. Çıt yok bak. Sa pagkakataong ito ay may makukuha na sila ang talagang kakaiba. Allahu Ekber. Şunun Araplarına da şunun. Abi. Of. Şunu bir şey alıyor. Of. Abi az yaklaşalım. Isang itim na nilalang ang nakatitig sa kanila na may umiilaw na mga mata. Geleceğim. Mezopotamya'yı biliyor musun? Bilir abi, bilmez mi ya? Bir de şeyi soştum abi. Oo abi. Sa kasamaang palad ay short clip lamang ito at wala tayong ideya sa mga sumunod pang nangyari. So ano sa tingin mo, Kamulti? Ito kaya ang mga nagsasagawa ng ritual sa lugar o may iba kang espekulasyon? Maruti kabilesinin başı mısın? Allahu Ekber. Hikmet abi. Isang gabi ang babaeng ito ay nakaranas ng kakaiba at kakatuwang bagay. Habang binabantayan nito ang aso ng kaibigan ay hindi niya namamalayang nakatulog na pala siya. Pero around 5:30 AM ay nagising siya sa pagkakatulog dahil sa mga boses na naririnig nito. Dito ay nakalitik din siya ng mga paggalaw sa back bedroom. Kaya naman kinuha niya agad ang phone upang may record ang mga pangyayari. Panoorin mo maigi. Mga nakakakilabot na growling noises na nagmumula sa bedroom pero wala namang tao anuman sa paligid. Di umano ay lumipat din siya sa tirahan ng boyfriend nito at sa lugar na ito, namatay ang tito na kinakasama niya. Nakakaranas din siya ng kababalaghan sa bahay na ito.
Mga shadowy figure, paggalaw ng mga gamit ng kusa at disembodied voices. Sa episode na ito ay muling nagtatatahol ang binabantayan nitong aso sa hallway nang walang makitang dahilan. Nang magkalakas siya ng loob, agad niya itong pinuntahan at dito ay magugulat siya sa matutuklasan niya. Okay, y'all, check this out. I was going about to cook and I found this hand, or whatever you call this, on my icebox. Now look at my left hand compared to this thing right here. Look at that. It's not me. I don't have any kids. Just a dog, as you can see right here. Just a dog, and that's surely not his. So what the hell is this? And it's got one, two, three, four fingers. And look how small. What the hell is that? So ano sa palagay mo ang mga bakat ng kamay na nakalagay sa glass window? May ideya ka ba, Kamulti? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Si Mandy ay nakatira sa isang secluded area kasama ang dalawa nitong anak. Sa hindi nito may paliwanag ay nakakarinig siya ng unexplained sound and voices sa bakuran nito. Dito ay naglagay siya ng mga trail camera sa palibot ng bakuran niya upang makita kung ano ang mga nangyayari sa labas. Isang gabi bago mag 10 PM may detect ang camera. Nag-send agad ito ng alert kay Mandy at ito na nga ang nakunan ng trail camera niya. Walang makikita sa camera pero naririnig naman ang isang nakapangingilabot na boses. Isang gabi ay wala sila sa bahay nang muli ay makareceive na naman siya ng kakaibang detection mula sa camera. Maririnig ang mga kalasko sa pintuan at ang mga salitang, "Let me in" o "Papasukin mo ako." Naging mas nakakakilabot ang pangyayari nang sa mismong kwarto ng anak nitong lalaki, maririnig ang boses. I gotta change it. It's all wet. Maybe I have to. It's all wet. I'm sorry, but you can get rid of the man. Some of the things. Yes, I know. I'm not listening to him. Think about it.
I know. Well, I tried giving you the bubbles. You wouldn't take the bubbles. Now you have nothing for bubbles. No bubbles for one now. No bubbles for you now. I'm not giving you bubbles now. Hey, Oh, gusto mong bababog mo yun? I'm just getting another bottle. Nang papalis na nga siya sa loob ng silid, ay maririnig ang mga salitang, I see you, you're mine now, o nakikita kita, at akin ka na ngayon. Tila ba gustong kunin ng entity o anumang nilalang ang anak nito. Isang gabi ay muli, ito na naman na nakunan ng kamera na nakatitig sa kwarto niya mula sa bintana. Makikita ang unti-unting nagbubukas ang bintana at kung pagmamasdang maigi ay isang nakakatakot na maputlang mukha ang sumisilip mula sa labas ng bintana nila kung saan natutulog ang anak nitong lalaki. Di umano ay nasa second floor pa ito ng bahay kaya talagang mahihirapan ang taong umakyat rito. Nakatutok din ang kamera sa palibot kaya madaling makukunan kung ano o sino ang nasa bubungan. Dito ay labis na nangamba si Mandy sa kaligtasan ng anak dahil hindi niya sigurado sa kung ano o sino ba talaga ang nakikita niya. Makalipas pa ang ilang mga gabi ay may nakapture na naman ng camera sa labas. Tila ba someone or something na naman ang makikita sa itaas na bubong ng bahay. Dito ay talagang nangamba na nga si Mandy. Pero kahit natakot ay pinili pa rin itong magpasya at tumawag na nga ng pulis para imbestigahan ang palibot ng property nito. 911 caller has been informed that you will likely be making an entry in the back door that you saw open. Where's your basement entry? Mahigit na 9 minutong naghanap ang mga pulis sa loob ng bahay ni Mandy at hindi na ito naghanap pa sa labas. Dito makikita rin ang unti-unting pag-alis sa mga pulis. Labis na nainis si Mandy dahil hindi man lang hinanap ng mga pulis ang nilalang sa labas ng bahay nito na tila ba ayaw maniwala sa kanya. Dito na nga nagpasya si Mandy ng walang puwang na humingi pa ng tulong sa mga pulis. Kaya labis talaga siya nangangamba sa kung ano o sino ang nilalang na tila pa gustong kunin ang anak nito. Magpahanggang ngayon na nanatili na lamang itong misteryo. Pero ikaw, Kamonti, ano sa palagay mo ang nilalang na makikitang gumagambala sa kanila? Si Diego ay sikat at popular sa TikTok dahil sa mga nakakakilabot na video nito na nagpapakita ng batang gumagambala sa kanya. Lagi niya itong nakukunan pero sa tuwing lalapitan niya ay bigla itong naglalaho. Dahil sa mga footage na ito ay milyon-milyon ang mga viewers nito sa TikTok at may kanya-kanya ring opinyon sa mga nangyayari at kung ano nga ba talaga ito. Pero magpahanggang ngayon ay misteryo pa rin ang batang tila ba pinaglalaruan siya. Ngayon ay muli mo na namang matutunghayan ang isa na namang encounter ni Diego na magbibigay ka ba sa'yo. Watch closely. Están golpeando el mueble.
Isang mata ang makikitang nakasilip kay Diego mula sa butas. Pero ang napagtataka ay nasa likod ito ng TV stand na nasa gilid ng pader. Kaya naman napaka-imposibleng may magkasyang bata sa likod nito. So sino at paano ito nagkasya sa likod? Makalipas pa ang ilang araw at gabi ay muli na naman siyang dinalaw ng batang tila ba tuwang-tuwa sa pakikipaglaro nito sa kanya. Hay un niño golpeando la puerta. Dios mío. Muli na namang nagpakita ang batang gumagambala sa kanya sa labas ng pintuan. Naglakas ng loob si Diegong buksan ito pero bigla na lang itong nawala na parang bula. So sino kaya o ano ang batang ito na gumagambala sa kanya mga kamulti? May ideya ka ba? Totoo nga ba talaga ito? O sadyang magaling na pagkakagawa lamang ito ni Diego? Magpagayon pa man ay nasa iyo pa rin ang uling pasya kung totoo ba ito o gawa-gawa lamang. That was fucking crazy. It's fucking crazy. It's fucking crazy. I'm gonna count so you guys know it's not me. Pues no se oye nada. No sabe. Tunnel sa kawalan. Ang YouTube gamer at urban explorer na Mr. Omega ay kadalasang nagpapagabi sa mga abandoned at nakakatakot na lugar sa bansa nito na New Zealand. Sa bidyong ito ay nagpasya siyang magpalipas ng gabi sa isang tunnel, isang old train pass na hinukay sa ilalim ng bundok gamit ang mga kamay lamang noong 1891. Sa kasamang palad ang Riles ay nakaranas ng financial difficulty kaya ang tunnel ay hindi na nailuktong pa sa railway system. Ang tunnel ay opisyal na isinara at itinigil noong 1955. Ang tunnel na ito ay tinawag rin sa pangalang The Railway to Nowhere. Kaya naman ang YouTuber na Mr. Omega ay nagpasyang ito ang pinakamagandang spot upang isagawa ang challenge na magpalipas ng gabi sa abandoned tunnel. Okay, here we are here. The only person I have with me is Max. You know, man's best friend and everything. Oh man, look at that. There's a vehicle over there that's burnt out too. Oh man, look at it. Hope it's not a popular spot for people to come up and do gosh knows what. Okay, I'll pull over here. Okay, before we even go into the tunnel, as you can see, it's totally pitch black. It's dark to go in there without any form or source of light. So that's the next thing we need to get out of the pack. Oh, there's my baby. This is my massive dolphin torch. It's a really good torch, as you can see. It pretty much shines right down to the end of the tunnel there, so this thing will do the trick, I'm sure. Nang makarating ng lalaki kasama ang aso nito ay pumasok sila sa loob ng tunnel at ay naganda na ito upang isagawa ang pamamalagi sa loob ng tunnel. I managed to secure myself a place to stay for the night, and as you can see out here, it is totally dark now. The sun's gone right down, there's no more light left. If I turn my light off, now this is the freaky thing, when I turn this light off it is totally pitch black and silent. Here we go. Wow, that's spooky. That's me. I feel good having the dog here. Where are you, Max? Max, there you are. There he is. I feel better having my dog with me. I mean, obviously, if I didn't have Max, it'd be a little bit creepy. Obviously,
feel like safer with my dog being here. He will always bark if anyone comes uninvited to visit us in the night. So I'll always wake up. I'm a light sleeper as well, so I'm always going to wake up to hearing Max's bark. Don't know, Max, I'm always going to hear what you're going to say. Around 4 AM nang dito mag-umbisang mag-iba ang paligid. Napansin ni Omega na walang signal ang phone nito sa loob ng tunnel. Kaya naman isinama nito ang aso na si Max palabas upang i-check ito. Matapos ay muli silang bumalik sa loob nang biglang ito ang mangyayari. We gotta complete our overnight challenge. Yes, yes we do. Alright, Max, let's go back in. Here it is. Woo! Max! Oh my gosh, damn tripod. I hear some sort of tune. Max, come here. Come here. Max. Who's that? Who's that, Max? Action. Can you guys hear that? Max! Where is it? I don't know if you guys can hear this on the camera, but there's something. What is that? What the? Hello? What is that? Max, what is that? Hello? Is there somebody here? That's just creepy as... What the hell? Is anyone here? What is that? Oh! Max! Hurry up! Max! Max! Isang maliit na laruan na nakita nila sa gitna ng daan na kusang tumutugtog. Nang mapalingon si Omega ay sobrang gulat at takot nito nang makita niya ang isang lalaki na nakatitig sa kanya mula sa kadiliman at nakatayo sa pader ng tunnel. Dito na siya tumakbo ng napakabilis, makalabas lamang sa tunnel. Ayon pa kay Omega ay talagang nangamba siya sa nakita at labis na nagtataka sa kung sino at bakit may tao na magtatago sa loob ng tunnel, lalo na't alas 4 ng madaling araw. At isa pa ay malayong-malayo ito sa kabayan at sa bayan. Ang napagtataka pa, hindi man lang nag-react ang aso nitong si Max na tila ba wala ang lalaki sa lugar. Kung sino ano man ito ay bakit naroon ito sa loob ng tunnel 10 oras ng gabi. Maaari kayang multo ito ng isa sa mga gumawa ng tunnel. Ano sa palagay mo, Kamulti? Ang grupo ng babaeng ito ay nag-explore sa isang abandoned historic center na makikita somewhere in the city of Mexico. Sa hindi nito may paliwanag ay ramdam niyang tila ba may nagmamasid sa kanya. Kaya upang matukoy kung totoo ang kutob nito ay tinignan niya ang paligid. At sa hindi nga nito inaasahan ay may makikita itong gugulat sa kanila. Estaba trabajando cuando sentí que me estaban viendo. Golpeábamos la pared y no se movía. Tampoco parpadeaba. ¿Qué rayos será eso? Nakita nilang mga matang nasa loob ng butas ng pader na direktang nakatitig sa kanila. Naniniwala ang iba na maaaring kwago lamang ito o pusa na nasa loob. Well, naniniwala rin ang iba na hindi ito ordinaryong hayop lamang.
Kaya naman sa sumunod na araw ay muli itong bumalik sa lugar. Ocurrió en Saltillo, Coahuila, en el centro histórico. Y por acá está el cuarto donde estuvimos viendo al animal. Estuvimos más de 5 minutos viéndolo, no hacía ningún tipo de ruido, no maullaba, no parpadeaba después de los golpes en la pared. Pero sa pagkakataong ito ay wala na rito ang mata. Ayon pa sa iba ay masyado itong malaki para maging mata ng pusa. Kayo, ano sa palagay nyo kamulti? Ang mga matang nasa butas ng pader. Ang TikTok user na si Harris at ang pinsan nito ay nag-hiking sa Casper Mountain ng Miami. Sa kalagitnaan ng gabi, habang papatawid sila sa isang tulay, ay nag-umpisa silang makarinig ng kakaibang boses na umuungol na nagmumula sa ilalim ng tulay. Kinuha ni Isaiah ang phone at nag-umpisang mag-record habang bumababa sila upang imbestigahan ito. At ang susunod na mangyayari nga ay talagang nakapanghingilabot. Me and my cousin took a hike in the middle of the night. That means that we're close. And what we found was the most Can't see the terrifying city thing anymore, I've but- ever witnessed. Dude, did you hear that? You didn't hear that? There's something under there. Bro. Dude, please don't go down there. Oh my gosh. Dude, hold on. Let me go first. Let me go first. Isang kakaibang maputlang humanoid creature ang nakita nilang naglalakad sa madilim na ilalim ng sewer tunnel. Agarang tumakbo ang dalawang hiker, makalayo lamang. Pinost nito ni Isaiah sa TikTok at ang video ay mabilis na nag-viral. Magpagayon pa man ay skeptical ang iba dahil sa sudden cut na nangyari sa dulo ng video. Kaya naman nag-post si Isaiah ng panibagong update upang i-explain ang mga pangyayari. So let me just explain something. I actually film on 3 different apps at a time to film my videos. Last night, I was trying to film everything on Snapchat. So whenever I recorded, whatever I recorded, I wasn't gonna just sit there and record it because I was running for my life, okay? Trying to be funny about this. Literally, I was puking. Like, I mean, opened his door mid-drive and vomited. I don't know if it was because I was genuinely terrified or if it was because I was running so much, but I did. But I did manage to screenshot what was under that bridge and enhance it for you guys, and I'll show you that. Yeah, let me just tell you, I've never been more terrified in my entire life. I can't even look at this picture right now. For you guys saying that it was like a or like somebody else down there, it may have been a homeless guy. I heard that theory, but I do not know what he would have been doing down there, butt naked, maybe taking a bath, but the sounds and everything about it just did not sit right with me. Dahil sa patuloy na pagre-request ng mga viewers ni Isaiah ay muli, nagbalik sila sa Casper Mountain kasama ang pinsan nito upang mag-camping sa madilim na kakahuyan. At muli, ito ang mangyayari. So we're doing it. We got the 4-wheeler in the back, tents, and a hammock that I brought. We're up here. So we're gonna spend the night to try to find whatever it was that we saw last night. We're up on the mountain where we did see it, kind of close by. There was a waterfall that's kind of more down the mountain, but we're gonna try and find it tonight. We're gonna be up all night. No sleep. All right, guys, we're here. We're about to unload the 4-wheeler, but have some fun. Kind of just camp out for a little bit. We got our site. And yeah, forgot your axe? This is how we do it down here in the Wyoming. Oh yeah, look at that braid. Okay, that's actually kind of creepy. Look, hope he doesn't jump out to scare me. Brock, please don't scare me. Oh my goodness. So he's got this terrible lighting.
Oh my goodness. But we're literally, should I land the force real quick? We're just walking back. And like, legit, I think we're lost because I don't have any idea where we're at. Do you know where we are? Dude, oh hell no. Okay, y'all, so we're back at camp. We didn't really get anything. We've been out here since like, what, we started looking at about 10 and it's already like 2:30. Sorry guys. Maybe we can come back up here and film another one, but I don't know. Wala silang nakunan sa gabing iyon maliban sa footstep na narinig nila sa paligid. Pero yun ang inaakala nila dahil out of nowhere ay may nakita ang camera. Ikaw, nakita mo ba? Where we are? Dude, oh hell no. Right after nang marinig nila ang footstep, someone or something ang makikitang tumatakbo sa kakawian. Naniniwala ang mga viewers na merong kakaibang nilalang na nakatira sa Casper Mountain. Sinasabi rin nilang maaaring isa itong skinwalker o isang rake. Pero ano sa palagay mo, Kamulti? May ideya ka ba? Ang Los Chavez family ay nakakaranas ng mga kababalaghan sa bahay nila, mga ingay na hindi nila may paliwanag at paggalaw ng gamit ng kusa. Mahigit 2 linggo na nila itong nararanasan at ang mga ito ay talagang mas nangingibabaw sa isang partikular na kwarto kung saan wala ni isa sa kanila nagtatangkang mamalagi sa loob. Sa kalagitnaan ng gabi ay nakarinig ang kapatid nito ng mga ingay na nagmumula sa silid, kaya naglakas loob silang silipin kung ano ito. Son las... no sé si se alcanza a ver, las 3 de la mañana con 1 minuto y mi hermana me acaba de levantar porque dice que se escuchan ruidos en el cuarto. Mi esposo y mi niña están dormidos y vamos a ir a ver qué se escucha en el cuarto. No hay nadie. Solamente estamos mi hermana, mi hija, mi esposo y yo. Aquí en este cuarto está solo porque en estos últimos días nadie ha podido dormir aquí. Como podrán ver, el cuarto está totalmente solo y pues nadie duerme aquí. Solo estamos nosotros. Mi hermana dice que se escuchan cosas, pero... Ay, me asusté. Pero no sé, pues no se oye nada. No sabe. Amor, amor, levántate. Levántate porque ya le pegaron a la puerta. No sé qué pasó. Vinimos Sara y yo. Se escuchó la puerta. Se escuchó la puerta. Mira, acabamos de venir y no estaba así. Todos los cajones están abiertos. Ay, Dios. Mira. La niña está dormida. Estamos solos. No sabemos qué fue lo que pudo haber pasado. Mi esposo anda viendo. ¿Qué fue eso? ¿Qué es, amor? La puerta, no sé qué va a caer aquí, nada. Mga kalabog ang naririnig nila kasabay ng pagsara ng pintuan at mga pagbubukas ng mga drawer. Isang gabi muli na naman itong nagumpisang paglaruan sila at sa pagkakataong ito ay nasa trabaho ang asawa nito at wala silang ibang kasama. Estamos otra vez aquí. Son las... no sé ni qué horas son, pero se están escuchando ruidos. Y estamos solas. Mi esposo anda trabajando. Mis hermanas están dormidas. Sarai,
favor, para que me acompañen a ver allá adentro. Se están escuchando ruidos. Vamos, agarra por favor a la niña. Dios mío, estamos solas. No sé si alcancen a escuchar. Se escucha el perro. ¿Qué horas son, hija? Son las 3:33 de la mañana. Ay, Dios. Estamos solas, mi esposo le tocó trabajar hoy. Estamos nosotras solas. Tenemos mucho miedo. No, abrázame. Tenemos mucho miedo. Hace como 15 días que se empezó que escucharon estos ruidos. Nos es imposible. Ay. Nos es imposible dormir. Cuando estamos solas. Ay, no, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Cada vez se nos hace más difícil dormir. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, no. Ay, Dios mío. Ay, no sé si alcanzaron a ver, pero se movió la cortina. Acompáñenme por favor a ver si no es alguien. Ay, no, que puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Hay alguien? Ay, Dios mío, no quiero salir. Biglang may humawi ng kurtina sa loob ng kwarto. Kaya naman agad silang lumabas upang tignan ito. Pero nakapagtataka ay walang ano o sino man ang nasa labas. Ang nakapangingilabot pa ay talagang umuungol at tumatahol ang aso na tila ba may nakikita ito. Magpagayon pa man ano sa palagay mo kamulti. Totoo kaya itong multo na nagpaparamdam sa kanila o gawa-gawa lamang. Si Jim Berari ay naninirahan sa isang historic 1700 Pennsylvania colonial home. Kasama nito ang asawang si Heather at ang anak nilang babae na si Ray. Kung hindi ako nagkakamali ay nagawa na rin natin ng previous video ang pamilya ni Jim. Update na lamang ito, but a few recap lamang ay simula nang mag-umpisa silang i-renovate ang historical property ay dito na nag-umpisang mangyari ang mga kababalagan, mga strange events na nararanasan nila day and night. Can you stop? Out! Baby, come here. Come here. Come here. What's up, baby? Come here. What's up? And my reflection's creeping me out. Jesus Christ. Jesus Christ. You guys saw that, right? I'm not bugging. Like, here's my reflection. It looks like the old man is coming out, I swear to fucking God, what the was that? Matapos magsagawa ng research si Jim ay natuklasan nitong may 5 tao pala na namatay sa kanilang property. Sa una ay skeptic siya, pero ngayon ay naniniwala na siyang ang magandang bahay na tinutuluyan nila ay maaaring pinamumugaran na ng mga espiritu o multo ng mga taong namatay sa property. Isang dapit hapon nang nasa sasakyan si Jim para umalis ay may narinig na naman itong magbibigay ng kilabot sa kanya. And the light just went on in there and also in there. Holy did you guys hear that? That was fucking crazy.
God. This is insane. Now I hear that animal again. That's insane. Yo, I swear to God that wasn't me. Can you please do that again? Please. I'm gonna count so you guys know it's not me. Please. Isang nakapanghilabot na boses ang maririnig na nagsalitang help at leave. That was fucking crazy. It's fucking crazy. It's fucking crazy. I'm gonna count so you guys know it's not me. Please. 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 Pero hindi lamang yan ang nakunan ni Jim dahil nakita mo rin ba? Mula sa itaas ng bintana ng old barn ay may dalawang unexplained na mapuputlang kamay ang makikita. Hindi ito napansin ni Jim sa mga oras na yon at natuklasan lamang niya ito mula sa mga TikTok comments na nag-point out ng mga kamay. Hindi makapaniwala si Jim dahil wala siyang ideya sa kung kanino ito galing dahil walang tao sa loob ng barn. Isang gabi muli na naman siya nakarinig ng mga kakaibang ingay sa labas. Kinuha nito ang cellphone upang tignan ito. Nagmumula ang tunog sa palaruan ng anak nito. Pero ang pinagtataka niya ay wala naman siyang nakikita sa labas. At least yun ang inaakala niya dahil sa CCTV nila meron palang naroon na hindi niya nakikita. And I literally just got home. Walang nakita si Jim na ano o sino man ang nasa swinging, pati ang cellphone nito ay na-record lamang ang paggalaw nito. Pero makikita sa night vision CCTV camera ang isang babaeng may mahabang buhok na siyang nakatayo malapit sa swing at pinagmamasdan lamang siya. So ano sa tingin mong nangyayari sa historic house ni Jim? Totoo kayang isa itong galit ng mga espiritu na nananahanan at nabulabog simula nang renovate nila ang bahay? Ano sa palagay mo? No, 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 no. Ang babae sa lawa. Ang mga paranormal investigator na si Casey at Colton mula sa sikat na YouTube channel Mindset TV ay nagpunta sa isang pinaniniwalaang haunted lake house na matatagpuan sa southern Georgia. Ang property ay pagmamayari ng dalawang matandang mag-asawa na nagsasabing isang evil presence ang labis na gumagambala sa kanila. Di umano, ang unang may-ari ng bahay ay mula sa dalawang mag-asawa na laging nag-aaway dahil di umano ang babae ay may kalaguyo at di nagtagal ay natuklasan ito ng lalaki. Isang araw ang asawa nitong babae ay biglang nawala. Matapos ang ilang linggong paghahanap ay natagpuan rin ang katawan ng babaeng palutang-lutang sa lawa na malapit sa kanilang bahay. Sa kasalukuyan, ang may-ari nito ay lagi nakakaranas ng mga kababalagan mula sa paggalaw ng mga gamit sa loob. Biglang malakas na pagsasara ng pintuan sa kalagitnaan ng gabi
At ang mas nakapangingilabot pa ay sa tuwing mangyayari ang mga kapapalagan ay nakakakita sila ng mga insekto tulad ng palaka at kung minsan ay mga ahas sa loob mismo ng bahay. Kaya naman si Casey at Colton ay pinapunta sa bahay upang mag-imbestiga. Habang nag-e-explore sila ay di nga nagtagal ay may mangyayari sa loob na hindi nila ay paliliwanag. Wherever your presence is, you can talk to us. Scan? What does that mean? Maybe scan the house? Maybe. What is it actually asking us to scan right now? Oh! Something broke and the chair just moved. That chair just moved. What is it actually asking us to scan right now? Oh! What just happened? Something broke and the chair just moved. Oh my god. Yep, we got glass in here. There's glass everywhere in here. That was it. Nice. Roach. Is that a big ass roach? Yeah. There's something evil in here, bro. Biglang nagslide ang lamesa sa kusina at nahulog ang wine sa sahig. At ang nakapangingilabot pa ay nakita din nila ang mga insekto sa paligid ng kusina na laging lumalabas pag may nangyayaring kababalaghan. Dahil sa pangyayaring ito ay nakaramdam sila ng kilabot, kaya nagpasya ang dalawa na lumabas at magsagawa ng spirit box session sa loob ng isang kamalig na malapit sa lawa. At ang mangyayari sa loob ay magpapalamig ng katawan nila sa takot. My first reaction was to mute the spirit box, so I muted the spirit box and we were just listening for a moment, trying to see if we could hear maybe another one or like any kind of follow-up noises. I can't explain to you what emotionally and mentally went on there. It was like everything that I had a choice of to think about shut off and instinct just kicked in. Tell me you heard that. Tell me you heard that. Dude. Nagtanong si Casey kung nakikipag-communicate ba sila sa babaeng natagpo ang patay sa lawa. At dito na naging intense ang paligid ng biglang yung manigang kamalig na siyang labis silang ikinatakot. At dito na nga napatakbo ang dalawa ng mabilis palabas ng kamalig. Nang nasa labas na sila ay nakarinig naman sila ng malakas na tunog na nagmumula sa tubig na tila ba may tao sa lawa. Sa final investigation nila ay gumamit sila ng Ouija board upang makontak ang spirito ng nalunod na babae. Ginawa nila ito sa mismong gilid ng lawa at hindi ito magiging maganda para sa kanila. Panoorin mo ang mahigi. Is there more than one of you here? Can you give us an initial? Can you give us your name? Can you give us anything? Labis na nangilabot ang dalawang investigator nang makita nila ang mukha ng babaeng lumabas mula sa tubig. Ayon pa kay Casey ay kitang-kita nito ang pulang mga mata ng babae at basang buhok bago pa man sila tuluyang nakatakbo. Ayon pa sa Mindset TV ay hindi pa nila nararanasan ang ganitong pangyayari sa buong buhay nila tulad ng gabing iyon. So ito nga kaya ang espiritu ng babaeng namatay sa lawa o isa lamang itong magaling na pagkakagawa ng Mindset TV. Either way, ikaw na ang bahalang magpasya sa kung totoo nga ba talaga ito.
Ito ay na-record sa isang home security camera. Nakuna nito noong November 20, 2023 ng alas 2 ng madaling araw. Sa napakadilim na paligid ay may kita ang kakaibang pangyayari na magaganap. Nakita mo ba? Isang strange white apparition na naglakad sa gilid ng bahay. Ayon pa sa video, it's not infrared. Infrared turns off when the floodlight comes on. You can hear whatever it is. Step through the leaves and stop when it disappears. My other camera recorded simultaneously, but nothing was heard. Sa kabila ng samot-saring spekulasyon sa aparisyon, ay nanatili pa rin itong misteryoso magpahanggang ngayon. Ikaw, Kamulti, may idea ka ba sa kung ano nga ba talaga ito? Ang magkakaibigang ito ay nag-camping sa isang kakauyan at sa masaya nilang pag-iinuman ay makakarinig sila ng ingay na mula sa labas. Dude. What was that? Yo, I'm gonna check on Preston. Preston! Yo, what is that? Yo, what's... Run! Run! Guys, wait! Run! Oh. No. Nang marinig nga nila ang ingay ay agad silang lumabas sa tent at nang tinig nila ito ay isang nakapangingilabot na nilalangang makikita nila na talagang magpapatakbo sa kanila ng mabilis palayo sa tent. Nagkanya-kanya silang karipas ng takbo at nang lumingon sila ay ito ang nakita nila. Isang maputlang imahe ang nasa tent na nakatayo na. Ganito rin ang nangyari sa magkakaibigan ito na mabilis na tumatakbo sa kadiliman ng kakauyan dahil may humahabol sa kanila. Well, nang lumingon sila ay ito nga ang makukunan ng kamera. No. Hurry up, come on! Mabilis lang tumatakbo papunta sa sasakyan upang agad na makaalis. At nang madapa nga ito ay liningon niya ang nasa likuran. At dito na nga na-reveal ang isang maputlang creature na humahabol sa kanila. Come on, go ahead. Ayon sa source natin ay nakunan ito sa isang eskwelahan kung saan isang mga guro ang labis na nangangamba at natatakot sa nakikita nila. I'm on the garden level right now investigating something that happened down in the boiler room with Evelyn. I'll be right up. Alright. Well, don't worry. Go get your whatever your material is. Isang guro ang sinamahan ng kapwa nito guro na papalakad sa isang madilim na parte ng eskwelahan. Alright, I'm with Evelyn Sims. We're using this recording here due to a statement she says that there's been things in the back area that have been... Ayon pa sa guro ay isang pinto ang nagsara ng malakas. Alright, so what happened? So don't just shit on this owner and sit by yourself, Dave. I don't know if I want to go. I don't feel Alright. Alright, hang on, just wait. I don't want to go back there. Let me just take a look. Now, you say what happened now? This door shit itself. Itself, Dave. Alright. Let me see.
Dito na mas magiging intense ang pangyayari nang unti-unti na silang papalapit sa boiler room. Don't be. Hold on, wait a minute. Just wait. Is there anybody back here? Go ahead. No. What the shit? Oh my. Oh my God. No way. No way. Sa hindi malamang dahilan ay biglang gumalaw ang upuan na papunta sa babae. Go ahead. No. What the shit? Oh my. Oh my God. Ayon pa sa comment ito na nakapunta rin sa matandang paaralan ay nakakaranas sila ng mga kakaiba at kakatuwang pangyayari sa loob. Kung minsan ay mga paggalaw ng gamit. Isa sa estudyante nito nagsabing nakaranas din siya ng kapapalaghan ng nasa loob siya ng CR at mag-isa ito. Bigla na lamang nag-flash ang CR at nang hintayin niya kung mayroong tao. Ay dito na-realize niyang mag-isa lang siya at walang sino man ang naroon. So ano kaya ang nangyayari dito? Totoo kaya ang nakuna ng camera? O gawa-gawa lamang? Well, panoorin mo ulit ang footage at ikaw na ang umusga. Go ahead. No. What the shit? Oh my. Oh my God. No way. No way. Ito ay mula sa Japanese Paranormal Ghost Hunter na Umagatoki film kung saan nagpunta si Hiro at Tomo sa isang pinaniniwalang haunted apartment sa Japan na pinamumugaran ng multo ng isang babae. Nang mag-umpisa sila ay pumunta si Tomo na mag-isa sa isang silid upang mag-imbestiga. 謎ですけど、ちょっと一個一個見ていこうかなと思います。なんかゴミがしてるよ。来ちゃダメだったんだ。女性が羽織るカーディガンなのかな。なんか家族写真。そんな写真がすごい並んでますね。ちょっと待って待って待って。もしもし。なんか天板がって屋根裏みたいなのがあったの。なんかすごいなんか雑音がすごいね。あ、マジ？いや、やばい。全然聞こえない。なんかね、大丈夫？今聞こえる？あ、今聞こえる？聞こえる？あそこの、その、押し入れの中を見たんだけどさ、なんか、天板が外れてさ、屋根裏みたいな感じになってたの。で、Nakita mo ba? Habang nag-uusap ang dalawa ay isang misteryosong itim na imahe ang biglang lumitaw sa doorway na hindi naman napansin ni Tomo sa mga oras na yon. Wala siyang kaalam-alam na sa pagpapatuloy ng investigation niya sa loob ng apartment ay may mangyayaring katakot-takot. Karanasang magbibigay ng kilabot sa kanya pag-uwi sa bahay. 一回戻るんじゃあ。どうしよう。このまま一回合流する？一回じゃあ車戻るわ。はい。じゃあ今行きます。はい。じゃあ一回。ちょっとここはね、やばい。やばい。やばい。なんでちょっと一回車で合流します。
Muli ay mas naging visible na nga ang imahe ng babaeng nakatayo sa doorway. So ano sa tingin mo ang nakunan nito mo? Totoo kayang ito ang babaeng nagpapakita sa apartment? O ang lahat na ito ay gawa-gawa lamang? Ikaw na humusga. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.